akong DDS, you cannot convince me that it's good unless you can show me any productive thing that happened because of those hearings in aid of legislation. Magpakita kayo sa akin ng substantial na nangyari because of those hearings in aid of legislation. Yung mga gusto nyo ang ipakulong, hindi nyo pa naikukulong. Si De Lima nakalaya. Dito muna tayo sa sinabi niya. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Tingnan natin kung ano yung nakakabahala. I'm predicting, mga kabatas natin, sa sobrang dami ng sinabi niya doon, magko-concentrate lang sila sa isang bagay. Hindi ko pa napanood ng buong ito. Pero sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, di ba, kung ano yung magiging strategy. Binabasa ko silang pareho, si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. At sinabi ko sa inyo na ngayon na nagkamali si VP Sara doon sa ginawa niya ang pagkakaroon ng threats na ganon, doon sila magko-concentrate. At yun lang ang kanilang pag-uusapan. Tignan natin, mga kapatid natin. This is a 3-minute video from the President. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na... Di ba? I told you. Binanggit na yon. Yung banta ng pagpatay. Let's go. Nang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Tapos yan ang litanya ng lahat ng... Ewan ko ba ganyan yung litanya? Pati sa kabila ganyan din eh. Yung mga nandudoon sa tapat ng Veterans Memorial. Diba? Kung nagagawa nila ito kay VP Sara, paano pa kaya ang ordinaryong tao lang? Ginagawa na nila sa ordinaryong tao lang. Yang mga yan. Alam nyo yan? Hindi lang makapagreklamo yung mga taong yun kasi hindi sila ganong kalakas. Oppressed na matagal yung mga ordinaryong tao dito sa Pilipinas. Kaya nga kayo lang yung mayaman eh. Kung hindi oppressed yung mga ordinaryong tao, may equal opportunity sana sa lahat. Pero hindi. Bakit? Ito ang number 1. Yung public servant, siya pa yung pinagsisilbihan. Di ba? Kaya buwisit na buwisit ako. Paano pa kaya? Buwisit na ako dyan talaga sa litanya na yan. Both sides ginagamit yan. Paano pa kaya yung maliliit na tao? Matagal na kaming ganyan. Hindi nyo lang nakikita. Kasi nga, nandiyan kayo sa taas. Pero, bumaba kayo dito sa lugar namin. Makikita nyo, ginaganyan kami. Araw-araw. Sinong gumagawa? Mga politiko din. Di ba? As if hindi nangyayari yan. Nangyayari na yan, sir. Matagal na. Di ba? Matagal na ginagawa niyo yan. Huwag niyo na gamitin ang mga salitang yan. Of course. Paano pa kaya yung mga ordinaryong tao lang? Oh, come on. Kawawang-kawawa nga yung mga ordinaryong tao. Ang kriminal ay hindi dapat pinapalampas. Okay, sige. Anong gagawin? Anong gagawin? Move! Di ba? Ang gagawin nila dito, mga kapatid natin, impeachment. Tuwang-tuwa na si Franz Castro. Tuwang-tuwa na si Franz Castro. Ay aking papalagan. Tapang na siya ngayon. Na mamamayan. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nakikita niyo yun, tumigas yung panga niya. Nanggigigil na siya dyan, papalagan niya talaga. I agree. Dapat, mga kabatas natin, hindi palampasin yan. Pero wag niyo nang idamay yung mga tao kapag away niyong pareho lang. Kasi itong away na ito, pati yung away ng mga congressmen laban kay VP Sara Duterte, personal na yan na away nyo eh. Pati yung pag-contempt sa mga
opisyalis ng Office of the Vice President. Personal satisfaction nyo yan? Isipin nyo, mga kabatas natin, tatanungin mo, sino ang kasama nyo na nagbuhat ng pera? Who cares? Ang tanong dyan, legal ba yung pagkuha ng pera o hindi? Legal ba yung paggamit ng pera o hindi? Bakit yung pag-transport ng pera ba relevant pa yan? Diba? Yung pa nga nanigas talaga. Nanggigil Hindi siya. dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Oh. Nanggigil talaga ng papalagan. Nanginig talaga siya. Tignan yung mga tanong sa Congress. Putik yan. Kulang na lang tanongin mo kung nakamanicure ba yung teller o hindi. O yung teller ba na na nagbigay ng pera sa'yo, nakamanicure o hindi. Kapag nakamanicure, anong kulay? Putik yan. Anong ginamit? Trolley ba o hindi? Nakabox ba o hindi? Pakialam namin dyan. Ang tanong dyan, legal ba yung pagkuha nila ng pera? Tas legal ba yung paggamit nila ng pera? Yun lang naman. Bakit kailangan pa namin malaman kung trinoli yun? Kung ilan silang nagbuhat? Oh my goodness. Oh. Sa democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, I agree. Rule of law dapat. Pero rule of Congress ang nangyayari. bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may... Ito rin mga kabatas natin. Sinabi niya na Pangulo siya ng Executive Department. Ang ginigisa lagi doon sa Quadcom, ang ginigisa sa Congress, puro taga-Executive Department. Ikaw ang Pangulo nila. I think it's high time you direct them. Ipakita mo sa kanila na hindi ka weak leader. Ipakita mo sa kanila na hindi ka weak leader. Let's go. Sinumpaang tungkulin, natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sa... Hindi ko... Halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. In aid of legislation yun. So, dapat paggawa ng batas. Marami talagang, marami disconnect. Dito sa ating, sa ating... Bakit ka sa House of Representatives maghahanap ng katotohanan? Gumagawa ng batas yan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, they don't even need the truth there. Kahit hypothetical lang yung mga questions, hypothetical lang yung scenarios, basta makapag-isip lang sila ng ikabubuti sa mga ginagawa nilang batas o gagawin nila ng batas, okay lang. They don't need the absolute truth there. Di ba? Sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa... agree ako dyan. Pero hindi naman tanungin na kasi. Drama pa kasi. Well, you know my position about these hearings in aid of legislation. Mula noon, ayaw ko na yan. You cannot convince me, especially now. Kahit tawagin nyo akong DDS, you cannot convince me that it's good unless you can show me any productive thing that happened because of those hearings in aid of legislation. Magpakita kayo sa akin ng substantial na nangyari because of those hearings in aid of legislation. Yung mga gusto nyo ang ipakulong, hindi nyo pa na ikukulong. Si De Lima nakalaya. Sige. Yung mga disagree sa akin, sabihin nyo. Hearings in aid of legislation yan. Sinasayang nila ang pera at panahon ng taong bayan.
Sabihin nyo sa akin kung ano ang tamang nangyari dyan. Kahit yung kay Delima, sabihin nyo kung anong tamang nangyari doon. Oh, siyempre na-entertain tayo. May Jonel na naaalala tayo. Meron si Namato-Bato. Di ba? Pero ano ba nangyari? Kung hindi sinayang lang yung pera at saka oras natin? Oh my goodness. Sa House of Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sa Ay, ibig sabihin nun, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang? Tulungan nyo ako paliwanag doon. Ano ba yung ibig sabihin ng tokhang? Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang? Ano ibig sabihin nun? Wala. Isuportahan nyo naman ako dito. Anong ibig sabihin nun? Tokhang is like killing? Hindi So, Operation Tokhang, Operation Killing?